tinimpla ko ito, tapos ito antioxidant, 'di ba? Ang wala pa kasuway, panuway mo. How to become self-motivated. Buenos días de los tres. Hello, kumusta? Shout out sa unang apat na pumasok ngayon. How to become self-motivated. Alam nyo ba, importante yon. To become independent, kailangan self-motivated ka. Hindi pwedeng asa ka sa magulang mo. Hindi pwedeng asa ka sa mga kapatid mo. Hindi pwedeng asa sa nakapaligid sa. I'm talking about the totality, the negative and the positive aspect sa life natin. Kailangan self-motivated tayo. Para maging tuloy-tuloy yung journey natin. Mahirap man o hindi, sa tagumpay man o sa proseso, which is napakasakit yan, diba? Kailangan nasa sarili tayo. Ang pinakamahirap dyan, yung mahirap na pagdaanan. Alam mo ba, ang pinaka may negative effect sa'yo, yung bang sa time na hindi ka naghihirap. Baga nasa tugatog ka, tuktok ka ng tagumpay. Yun yung may malaki negative effect sa'yo, if ever. Wala ka sa sarili mo. Mas maganda pa ang effect ng nasa rough road ka ng buhay mo. Mas maganda ang effect yun towards you. Bakit? Pag malampasan mo yun, for sure, you're doing something about it. Nagkaroon ka ng solusyon. Yung kape natin, guys, dalawa sa DCS. Yan. Antioxidant coffee. Titimplahin ko. Ito. Fit ko. Timplahin natin. Wala pang label to. Ang antioxidant lang may label sa sachet. Oh, sarap. Amoy pa lang. Sarap na. Oh. Paano maging self-motivated? Paano maging self-motivated? Self-motivated na ba kayo? Alam nyo ba kailangan natin yon na self-motivated tayo para hindi tayo aasa sa mga mahal natin sa buhay. Hindi tayo aasa sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi tayo aasa kasama natin. Kailangan natin yon kasi yung level ng experience na karanasan natin magkaiba. Depende yan kung anong purpose niyan ni Lord sa taas para sa atin. Diba? Yung iba, magaan lang, light lang na ma-experience natin, karanasan natin. Yung iba, medyo mabigat. Yung iba talaga sobrang bigat na parang hindi mo na matanggap, parang katapusan na ng mundo para sa buhay mo, 'di ba? Mga ganun. May mga purpose kasi yan. Kung mawala ka sa sarili mo, wala kang self-motivation, bibigay ka surrender ka mag-quit ka Ayaw ko na, gaganon yun Gaganon ka sa sarili mo. Sabihin mo sa ibang tao, sa sarili mo, pareho lang yun. You are still quitting. You're still ending the fight. So, you stop the fight na. So, wala na mapupuntahan pag napunta na tayo dyan na level. Ang sarap talaga ng kape ng DCS. Nako, ang ganda talaga negosyo to. Tinimpla ko ito, tapos ito antioxidant, diba? Ang wala pa kasuway, panuway mo. Paano maging self-motivated? Una, sa sarili ko lang, ina-apply ko to sa sarili ko. Dapat mag-set ka ng goal sa mga bagay na gusto mong maabot. Kasi alam nyo guys, yung mga malalaking mga achievement, mga mamahalin, mga precious na mga moments o kaya bagay na mapunta sa'yo, you will have it. Alam nyo, hindi po yan tsamba, hindi po yan swerte lang. Dapat yan, nanggaling sa atin, tayo ang nagdesisyon na kukunin natin yan. Tayo nagdesisyon na
magkaroon tayo ng ganyan na event sa buhay natin. Mga expensive, mga luxurious, ordinary lang para sa iba, pero para sa iyo, it's so precious. Kasi yun yung gusto mo eh. So, one way na para maging self-motivated ka, you set your own goal. Lakihan mo na yan. Lakihan mo na anong gusto mo. Bawa, may goal ka. Pagdating ko ng ganito, tulad ni sabi ni Jack Ma, pag 35 ka, dapat ano ba yung mga dapat doon, di ba? Nakalimutan ko na sa kanya kasi yun siniset eh. So, isa yun sa halimbawa. Bata ka pa, 20s ka pa, nag-set ka na. Kasi mayroon ka namang makikita eh. Tulad ng nag-14. Ako, life begin na. So, makita mo. Pag ako, halimbawa, 20s ka pa lang. Makita mo na. Pag ako naging edad ng tulad sa kanya, dapat ganito na ako. Ganito ang meron ako. Ganito na ang mga karanasan ko. Ganito na ang mga napuntahan ko. So, set your goal. Ganito na ang pera ko sa bangko. Ganito na ang ganyan-ganyan. Diba? Pagdating ko ng ganito, ganyan. Kasi, hindi pwedeng sa buhay, guys, hindi pwedeng come what may. Kung ano na lang darating, tapos pasalamat ka na lang ni Lord, ka na lang diretso ni Lord, tapos yun na. Diba? Whatever will be na. Diba? Parang ano ka na lang, basta mayroon ka lang gratitude, pasalamat ka, kontento ka na, blah, blah, blah. Alam mo ba yung mga bagay-bagay na napunta o nagkaroon ng ibang tao, kilala mo man o hindi, yan ay tinatrabaho, hindi yan kusang dumating lang sa kanila, tapos pasalamat na lang sila agad sa taas, hindi. Ba? Una, hinihingi yan, tapos tinatrabaho, tapos inakuha, nagpapasalamat. Sa taas, for the guidance, and for themselves. Bakit? Sila nagtatrabaho eh. Hindi naman tatrabahoin ni Lord yan para sa'yo. Ikaw naman magtrabaho eh. Pag todo mo tinrabaho yung gusto mo, ibibigay naman niya yan sa'yo. Bakit sumusuporta siya sa nakita niya na you deserve it? Unang tip, set a goal. Set a goal. Para yun yung papuntahan mo. Kahit nahirapan ka ngayon, basta alam mo kung saan ka papunta, karoon ka ng direksyon kasi nag-set ka ng goal. You'll never stop until you reach that goal. You reach to become rich. That's your goal. Di, punta ka dun. Di man agad-agad yan kasi syempre, it's a long journey. It's a complicated process. But after everything, napunta ka sa goal mo. Pangalawa, be with like-minded. Di ba meron ka ng goal? Doon ka sa mga tao na dapat mayroon ding mga goal. Huwag kang sumama sa mga taong walang direksyon sa buhay, walang gustong makuha, walang gustong marating. Bakit? Kung estudyante ka, sama ka sa doon ng mga taong hindi goal nila mag-graduate. Gagraduate ka ba? Hindi. Sila yung mag-impluensya sa'yo. Doon ka sumama sa gustong gumaduate. Sino ba yung mga gustong gumaduate? Yung mga nag-aaral. Kung ayaw mo doon sa mga masyadong weirdo masyado, di huwag kang sumama doon. May mga mababa pa doon na nag-aaral pa din. At the same time, ini-enjoy nila yung day by day nila while studying, ini-enjoy nila. Which is, nakakapasa sila. Hindi naman sila valedictorian, magna cum laude, summa, pero napasa nila. Be with them. Diba? Like-minded, pero pareho na mayroon kayong goal. Tama? Be with those people na mayroon ding goal. Para you will stay your track towards your goal. Hindi ka mapanghinaan. Bakit? Ang kasama mo, ganun din. Mayroon din silang mga goal. Pareho kayo ng Hindi yan ibig sabihin na self-motivated ka. You don't need other people surrounds you. No. Hindi ka lang aasa ka sa kanila. But no man is an island. Sila, nandyan yan sa paligid. Di ba magandang tanawin sa isang lugar? Halimbawa, may bahay ka. The middle of the forest ba ngayon? O sa vast of the land. Hindi ka naman umasa doon sa nasa paligid mo. Pero, it can affect you. Kung ano yung surroundings mo. Kung green yung surroundings mo, napaka-stress. Natanggal yung stress. No? Not specifically na yan yung purpose na bakit nandyan yan sila. But since nandyan ka, may effect yan sa'yo. Diba? Fresh ka lagi, hindi ka stress. Bakit? Nasa the middle of the vast land ka, greenery. So, ganun yan sa buhay natin. Dapat nakapaligid sa atin, like-minded people. Mayroon din silang mga goals. Okay? Ano yung una? May goal. Pangalawa, be with the like-minded people na mayroon din mga goals. Yung hindi yung walang direksyon. Pangatlo,
You study, you acquire knowledge. Depende yan kung saan ka mag-aral. Tatanungin mo ba ang ibang tao na sa tingin mo, mayroon siyang ganun na? O nakakatanda siya sa'yo, lamang siya sa'yo? Pwede. O, pwede din self-study. Mayroon tayo ngayon na internet. Pwede din magbabasa ka ng mga libro para lagi ka nang naka-charge. Laging positive yung nasa inputs mo. Tapos nag-i-increase yung kaalaman mo para makuha mo yung goal mo. Kasi may mga pamamaraan yan at saka opportunity. If you don't study the things that needed for that goal, wala. Mahirapan ka, matagal. Di ba? Na matatagalan ka. 3 na yon. 4, final. Never watch news. Read news. News. Ano ba yung news? Di ba? Kadalasan. Current events. Balita na nasa mga newspaper. Ganon. Ano ba yun? Basta balita. Huwag mong basahin yan kasi puro yan negative. Negative yan. Sinaksak si ganito, binaril si ganito, diba? Nakulaps yung ganito, diba? Kahit wala kang kinalaman dyan, pag binasa mo yan, pag pinanood mo yan, paper, ganon. Ano ba yun? Basta balita. Huwag mong basahin yan kasi puro yan negative. Negative yan. Sinaksak si ganito, binaril si ganito, diba? Nakulaps yung ganito, diba? Kahit wala kang kinalaman dyan, pag binasa mo yan, pag pinanood, pansin mo, lahat ng newscaster hindi naman blooming. Bakit? Bombarded sila with negativity. Doon sa Showbiz Insider, diba? Parang artista din sila, blooming din. Yung chismis din, kasama na din yan. Huwag yung chismis. You know what, guys? Ano yung chismis? If you are talking the lives of other people, dapat, focus on the ideas. Your idea of other people, para sa mga bagay, not the life of those other people. Kasi marites na yan chismis na yan. Yun yung pamamaraan para sa akin. Kung kulang man, dagdagan natin. Makinig tayo sa ibang idea, ibang tao. Basta sa akin, yun yung na-acquire ko, yung ina-apply ko. Nalibot ko na yung Pilipinas. Ilang taon na akong ginagawa yan. Ang dami ko nang pinagdaanan, ina-apply ko yan. Yung iba, they come up with ending their lives. Hindi yan nangyayari sa akin. Quitting of something, hindi yan nangyayari sa akin. Bakit? Ginagawa ko yan. Ginagawa ko yung tip na to ngayon na binibigay ko sa inyo. Importante yan. Diba? Alam mo ba, pag ina-apply mo yan sa sarili mo, tapos consistent ka na dyan, kasi pag nasa sistema mo na yan, other people, lalo na yung higher from you, nag-o-observe yan sa'yo. Kasi, ikaw na yan Pag makilala ka kanya na ganyan ka, ikaw na yan Yun na yung pagkakilala niya sa'yo. So, alam nyo ba, through that, magmakilala ka ng ganyan, mapagkatiwalaan ka kung ano man ang gusto niya na i-impart sa'yo o ano pa dyan, basta ipagkatiwala sa'yo, pagkatiwalaan ka niyan. Yun yung may share ko sa inyo guys about paano maging self-motivated. Pasensya niyo yung mga English ko, kaya lang yan trying hard lang yan engineering ako Yung grammar, wala kasi akong pake dyan. Bagsak ako dyan. Diba? Importante you understand what I mean. Pwede namang maintindihan kahit hindi tama yung grammar, diba? Wag lang sa English teacher. Don't forget to follow this FB account and my official page, Up Jonas, and subscribe to my YouTube channel, Jonas Ian de los Reyes, and click the notification bell para ma-update kayo sa mga uploads ko. Hindi naman masyadong marami uploads ko, kaya dapat may notification bell na naka-on yan para ma-updated kayo. Manood pala kayo sa video bago mag-subscribe, bago mag-follow. Panoorin nyo isang video lang. Pero kung makita nyo yung mga videos doon na mayroon namang mga laman, makatulong sa'yo, huwag mo na i-skip yun. Panoorin mo na para at least man lang makatulong tayo sa'yo through the videos. Mga reels ko, pwede doon sa din.
Sa YouTube ko, meron doon mga videos na makatulong sa'yo. God bless you all, uplines.